Hindi pa man nakakapaglaro si Cooper Flagg ng kahit isang minuto sa NBA, ngunit sa kanyang nakatakdang debut sa Summer League sa araw ng Biyernes, nakikita na ni Hall of Famer Grant Hill na nasa perpektong sitwasyon na siya. Si Flagg, ang former star ng Duke at number 1 overall pick sa 2025 draft, ay napunta sa Dallas Mavericks isang kupo ng isang taon pa lamang ang nakakalipas mula sa paglahok sa NBA Finals, at nakikita ni Hill ngayon na ang rookie ay papasok sa isang kultura ng panalo na maaaring mapabilis ang kanyang pag-unlad sa loob at labas ng court. "Mahal ko ang Dallas," sabi ni Hill sa pamamagitan ng Dan Patrick Show. "Mahal ko na may magagaling at talentadong mga manlalaro sa paligid niya, at ako napunta ako sa isang team na may 20 panalo lang nung rookie year ko. 4 na taon sa Duke kung saan ang layunin ay manalo ng championship, tapos pupunta ka sa isang kapaligiran, matututo ka ng masasamang gawi." Para sa kanya na mapunta sa isang team na umabot na sa finals na may inaasahan sa playoffs, isa itong napakagandang kapaligiran. Sa kabila ng tagumpay na yon kamakailan, nasa isang uri ng transisyong yugto ang Mavericks matapos ang isang nakakagulat na trade noong Pebrero kung saan ipinadala si superstar Luka Doncic sa Los Angeles Lakers. Pero nakabawi ang Dallas dahil sa swerteng pagkapanalo sa draft lottery, nakuha ang number 1 pick at pinili si Flagg, na ngayon ay inaasahang magiging sentro ng susunod na yugto ng prangkisa. May mga veteranong core ang Mavericks sa paligid ng 18 taong gulang na si Flagg, kabilang sina Anthony Davis, Kyrie Irving at Klay Thompson, mga dating NBA champions, na magbibigay agad sa rookie ng suporta at karanasan sa championship. Bagamat hindi patiyak kung kailan babalik si Irving matapos mapunit ang kanyang ACL noong Marso, makikinabang pa rin si Flagg sa pag-aaral mula sa mga future Hall of Famers habang nilalakbay niya ang kanyang unang season bilang rookie. Malapitan nang napanood ni Hill ang kompetitibong diwa ni Flagg noong nakaraang summer nang imbitahan ng USA Basketball ang high school phenom noon upang makipag-practice sa select team bilang paghahanda para sa Paris Olympics. Bilang managing director ng programa, napanood ni Hill kung paano nakasabay si Flagg sa mga NBA player, isang bihirang pagkakataon para sa isang teenager. "Napakahusay ng pag-handle ni Cooper sa pressure," sabi ni Hill. "Noong nakaraang summer, dinala namin siya at medyo nag-aalala ako na baka masyadong mabigat para sa kanya, at sa ikalawang araw, isa na siya sa pinakamagagaling sa court at walang takot. Kinakalaban niya talaga ang mga yon." Si Flagg ay itinanghal na National College Player of the Year bilang freshman sa Duke nitong nakaraang season. Pinangunahan ng Blue Devils sa puntos, rebounds, assists, steals at blocks kada laro. Ang kabuang dominasyong iyon ay lalo pang nagpapatibay sa paniniwalang handa na si Flagg para sa NBA, hindi lamang sa pisikal na aspeto kundi pati sa mental, at handang magbigay ng agarang epekto sa susunod na antas. "Maglaro ka lang, makipagkumpetensya at magsaya," sabi ni Hill nang tanungin kung anong payo ang ibibigay niya kay Flagg. "Parang karga mo ang bigat ng mundo. Mayroon kang mahusay na coach na si Jason Kidd na sa tingin ko ay gagamit sa kanya ng tama, ilalagay ang bola sa kanyang mga kamay at susulitin ang kanyang versatility. Kaya excited akong makita kung ano ang kaya niyang gawin. Sa tingin ko nasa magandang posisyon siya at may tsansang mapunta sa isang panalong team sa kanyang unang taon na mahalaga para sa isang rookie." At sa laro nila ngayon kontra LA Lakers sa Summer League, nagtapos ito ng 10 puntos sa panalo kasama ang pagpapakitang gilas sa laro. Anong masasabi nyo dito kay Cooper, mga kaibigan? Sa ibang balita naman, matapos mabigo sa ikalawang round ng playoffs sa kamay ng Minnesota Timberwolves, naghahanap ngayon ang Golden State Warriors ng paraan upang muling buuin ang kanilang roster at sulitin ang posibleng huling mga taon ng era ni Stephen Curry. Isang pangalan na lumulutang bilang potensyal na target sa free agency ay si Al Horford, na may mahalagang papel sa pagkapanalo ng Boston Celtics sa 2024 NBA title. Bagamat dati nang naiulat na interesado ang Los Angeles Lakers kay Horford, ang kanilang mga bagong karagdagang sina DeAndre Ayton at Jackson Hayes ay tila nagbigay daan para makakilos ang Warriors. Si Curry, nakasalukuyang nasa Lake Tahoe para sa American Century Championship Celebrity Golf Tournament, ay tinanong tungkol sa posibilidad na sumali si Horford sa Golden State. Isa siyang kampeyon, mahusay na manlalaro. Kapag nangyari na lahat yon, saka ko na pag-uusapan, sabi ni Curry, ayon sa ulat ni Anthony Slater ng The Athletic sa X, former Twitter. Ang mga pahayag ni Curry ay lalo pang nagpasiklab ng espekulasyon na maaaring may nangyayari na sa likod ng mga eksena. Bagamat wala pang huling kasunduan,
kamakailan ay binanggit ni Celtics executive Brad Stevens na tila malabong bumalik si Horford sa Boston. Nagbigay kami ng offer kina Luke Kornet at Al Horford. Gusto talaga naming bumalik sila pareho. Pero masasabi kong malabo yon, sabi ni Stevens sa isang press conference. Ang tanging dahilan kung bakit hindi ko pa pinag-uusapan si Al ay dahil hindi pa ito final. Kaya kong pag-usapan si Al sa buong press conference at hindi pa rin sapat, pero ayokong magsalita ng patapos hanggat wala pang huling desisyon. Kahit 39 na taong gulang na, patuloy pa ring naglalaro si Horford sa mataas na antas at maaaring magdala ng mahalagang karanasan at versatility sa frontcourt ng Warriors. Ang former number 3 overall pick sa 2007 NBA Draft ay epektibo pa rin na may average na 9 points, 6.2 rebounds at 2.1 assists per game nung nakaraang season habang may 36.3% shooting from the 3-point line. Si Horford ay naging matatag ring contributor sa kampanya ng Boston sa kanilang kampyonato, may average na 7 points, 6.2 rebounds at 2.6 assists while shooting 36.8% in long range in playoffs. Samantalang balitang lokal naman mga kaibigan, hindi pa rin sumusuko si Kevin Kiambao sa kanyang pangarap na makapasok sa NBA. Ang produkto ng De La Salle University na ngayon ay naglalaro para sa Goyang Sono Sky Gunners sa Korean Basketball League ay magsasagawa ng workout kasama ang 5 NBA teams sa pag-asang makakuha ng pwesto sa Summer League ayon kay Gilas Pilipinas head coach Tim Cone. I don't believe so. From what I've been in communication with KQ. He's got a workout with 5 NBA teams on the 11th, which is I think today's the 9th. Yeah, so on the 11th he's working out in front of 5 NBA front officers, so that will kind of dictate his schedule after that. If he's able to draw some interest, he might end up being in the Summer League a little bit longer. Ayon kay Cons, patuloy siyang nakikipag-ugnayan kay KQ at regular silang nagkakausap habang naghahanda rin ang pambansang koponan para sa nalalapit na FIBA Asia Cup sa Jeddah, Saudi Arabia ngayong Agosto. Aktibo akong nakikipagkomunikasyon kay KQ. May workout siya kasama ang 5 NBA teams ngayon araw. Sabi ni Con sa paglulunsad ng bagong Gilas kits na dinisenyo ng sportswear brand na Adidas nitong Biyernes sa Makati. Magandang balita ito mga kaibigan para kay Kevin. Anong masasabi niyo sa oportunidad na ito mga kaibigan kay KQ?